Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part. After ko mapalitan ito ng brake shoe, balik ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer. Ulitin ko lang yung naging problema nito mga boss. Dahil sa patuloy na pag-ulan, maraming baha yung dinaanan ni customer. Tapos in-stock niya itong sasakyan niya ng 3 araw. Ang problema, nung gagamitin niya na, nilagay niya sa Primera, ayaw nang umusad itong sasakyan niya. Kahit ilagay niya pa sa reverse, ayaw ding umatras. Kung napanood nyo yung part 1 mga boss, nalinis ko na itong brake shoe dito sa handbrake niya. Kaya lang hindi ako naging satisfied dahil nakitaan ko yan ng mga putik na sumiksik dito sa brake shoe. Kaya nagpabili ako ng brake cleaner. Tsaka ako ngayon inisprayan yan mga boss. Kung makikita nyo, nilinis ko ulit siya. Kung napanood nyo nga yung part 1 ito mga boss, yung brake shoe na yan, kumapit yan dito sa brake drum niya. Kaya hindi makaabante itong sasakyan kahit ilagay ni customer sa Primera. After ko malinis itong brake shoe pati itong backplate niya, yung pinipihit ko mga boss, yan yung adjuster ng handbrake. After ko ma-adjust yan, pwede ko na ngayon ilagay itong brake drum ng handbrake niya. Tapos pihitin ko itong brake drum. Dahil sa maluwag pa yan mga boss, gamit itong flat screw, i-adjust ko pa ng kaunti yan. Tapos i-check ko siya ulit. Dahil sa medyo maluwag pa yan, mag-a-adjust pa ulit ako mga boss. Pag ako kasi nag-adjust ng handbrake, pag ganitong klase mga boss, ang gusto ko medyo daplis yung dikit ng brake shoe dito sa brake drum niya. Siyempre naman dapat freewheeling pa rin itong brake drum. Ilagay ko na itong cover ng adjuster niya dito sa handbrake mga boss. Mayroon niyang number 10 na bolt. Higpitan niyo siya ng maayos. Tapos isunod ko na sa ilalagay itong propeller niya. Dahil sa naisentro ko na yan dito sa bolt ng transmission, dito naman ako sa differential mga boss. Hindi ko na naipakita sa inyo para hindi bumagsak itong propeller. Nilagyan ko na dun ng bolt. Tapos balik ulit ako dito sa transmission para itong propeller, malagyan ko na yan ng mga nut. Yung nut na nakalagay dito sa propeller mga boss, kung makikita nyo, 4 lang yan na number 14. Ipinakapit ko muna yan dito sa thread niya para makasigurado ako na pag ginabitan ko yan ng impact, hindi ako makalose thread. Ayan mga boss, kung makikita nyo, naipakapit ko na yung 4 na nut dito sa thread niya. Tapos gagamitan ko na yan ng impact wrench. Mahirap din kasi mga boss, pag nasa ilalim ka, nakakangalay sa leeg. Kaya nga kung makikita nyo, ginamitan ko na yan ng impact wrench para kahit papano makatulong na mas mapabilis ko itong paggawa ko ng sasakyan ni customer. Number 14 lang naman yung socket wrench na ginamit ko dyan mga boss para mahigpitan ko itong mga nut dito sa propeller. Tapos gamit itong box wrench sa number 14, imamanual ko ulit yung pag-check dito sa nut kung okay ba yung pagkakahigpit ko. Dahil sa okay na ako dyan mga boss, lipat naman ako dito sa kabilang dulo ng propeller. Dito nakarugtong yan sa differential niya. Kung makikita nyo, after ko mailagay yung bolt, nilagyan ko na yan ng nut. Tapos hinigpitan ko na itong bolt and nut dito sa propeller niya. Meron niyang 4 na bolt and nut dito sa propeller mga boss. Ayan pa lang yung pangalawang bolt and nut na inilagay ko. Dahil sa mahigpit na yan, ilagay ko naman itong pangatlong bolt and nut dito sa propeller. Pinakapit ko na sa thread itong nut dito sa bolt niya, tsaka ako ngayon siya ginamitan ng box thread sa number 14 at hinigpitan ko. At dahil sa may nauna na akong inilagay na bolt and nut, ayan mga boss, yung pang-4, hinigpitan ko na lang yan. At para sigurado, pinahandbrake ko itong sasakyan ni customer, tapos gumamit ako ng ball hammer para mahigpitan ko ng maayos itong bolt and nut niya dito sa propeller na nakakonect dito sa differential. Nakita nyo mga boss, yung dalawang bolt and nut dito sa ilalim, nahigpitan ko na ng maayos, pinarelease ko ngayon yung handbrake para umikot yan, nang sa ganun itong dalawang bolt and nut sa ibabaw naman ang hihigpitan ko gamit itong box thread sa number 14. Syempre mga boss, pag umikot yan, ipa-handbrake mo siya ulit para mahigpitan mo ulit yung dalawang bolt and nut. Nang sa ganun, hindi umikot itong propeller. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, mahigpit na yung mga tornilyo dito sa propeller niya, pwede na akong lumabas dito sa ilalim ng sasakyan ni customer para matesting ko na itong sasakyan kung okay na ba itong pagkakagawa ko. At sinabihan ko ang si customer, pag okay na itong sasakyan, dali niya sa gas station para ipacheck yung oil dito sa differential at sa transmission. At least kahit papaano, pag hindi siya naging okay, diretso palit na ng oil. Dahil nga sa baha pa rin dito sa paligid namin, dito na ako magte-test kung okay na ba itong sasakyan ni customer. Sa pag-test na gagawin ko, ipapasayad ko lang itong isang gulong, kaya pinatanggal ko lang yung isang jack dyan. Pero itong isang gulong niya, nakaangat pa rin. Tapos pa-start ko itong makina. Tsaka ako ngayon yan, ipapakambyo. Tapos lagyan mo sa Primera. Primera. Okay, mandar na. Sige, Primera. Okay, nandar na.
Segunda. Segunda mo. Oh, umikot na oh. Oh, tercera. Okay. Mula na, lakasan ng ulan oh. Okay oh. Okay na. Agad natin kalso. Okay. Umulan na naman oh. Nabaha po kasi ito mga boss. Tapos mabaha. Anong nangyari? Pinarking nila. 3 araw hindi ginamit. Ayan. Yan ang nangyari. Biglang ayaw ng umandar. Yung pala nag-stack up pala sa handbrake niya. Pati yung dalawa. Isang preno dito sa kabila. Ayan. Nag-stack up yan. Mabuti na nga lang hindi naapektuhan yung lining dito sa transmission. Pwede kasi sa pagkaka-stack up ng handbrake pati yung preno dito sa likuran niya. Tapos pinersang paanda rin itong sasakyan, pwedeng masunog yung clutch lining at pagmulan ng clutch sliding. At nang tinanong ko nga itong driver, hindi niya naman daw ito pinilit paanda rin pa. Ganun pa man, chinek ko pa rin yan maigi mga boss para sigurado. Mahirap na kasi mga boss pangkargahan itong sasakyan. Tapos tumirik yan, nakakahiya naman syempre kay customer. Kaya bago ko iwanan itong sasakyan, sabi ko sa driver na gusto kong makitang umaandar yan para sigurado. Na kahit na paatras or paabante, at least nakita kong umandar itong sasakyan. Ito kasing parkingan niya mga boss pababayan. Kaya malaman ko agad pag umabante yan kung sliding clutch ito. Kaya lang magaling yung driver, yung gate ang ginawang preno. Ayan o, toink. Tapos sabi ko sa kanya, iabante niyang bigla. At kung makikita nyo, oh, ang lakas sumili. Kaya next day nang bumalita ako, okay na daw itong sasakyan. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.